paps, maggasolina muna tayo dito sa Rosario, La Union. May bossing. Ito yung ating Hilux. Dumi na naman ang pangilalim, kakalinis ko lang. Yun. So pagbalik na lang, medyo matagtag talaga. Papalitan ko yung gulong ng ano, babalik ko yung stock niya. Tapos bumili ako ng 265/70 na series ng goma. Okay, punta tayo ng Calasiao. Papi dito sa papuntang San Fabian. Yan o. Magre-relax man din sana tayo. Pero okay lang. Keep safe mga paps ha. At nag-uulan na ngayon. Mabagyo na rin. Tigil lang ulan mga paps. Buti na lang dito tayo sa Mangaldan. Meron pang motor. Ito na muna tayo mga paps sa paboritong grocery ni Neneng Tawad. Yeah, Calasiao. So yan, mamimili muna tayo dito ng pang grocery. At baka mag-apocalypse eh. Walang ginagawa apocalypse. Si Tata. Sige, ikaw isa ka rin eh. Lakad ka ng lakad eh. Hindi mo tinitingnan. Oh, Tatang. tatang ka talaga. Mami si tatang ko. Daddy, when we come. Ay, wala ka palang. Antayin ka na lang Meron ng natin. card dito. Parada muna tayo paps. Walang tigil ang ulan. Kuha ka ng corned beef kahit malit lang. Ah, sige, yan na. Ito. Yan. Corned beef. Ito na. Oh, ganyan. Oh, maliit lang to ah. Okay yan. Spam. Yung maliit lang. Ito. Maliit lang. Ito. Spam. Pag spam mo. Bakit ang lapad din? Pasok dito tayo. Kaya pala tayo naligaw. Usim sabi nila eh. Dead. Yun. Dito tayo. Ay, naku, Lord, patawari. Ha? Sabi, nakakatakot Oo. yung ba dito sa ano, no, sa Dagupan, no? Ay, oo, nung tayo nan. Malakas yung alon? Banayan. May hukay. Ay, oh. Bigla ka na lang malulunod. May ano? Anong pangalan niya? Ivan po. Ivan. Tapos Martin po. Ito kay Martin, ito kay Ivan. Hindi po, yun po yung akin po. Ay, sa'yo. Ilan ang kwan yan? Ilan ang plato niyan? Sarang po. Ilang ngipin yan? Ay, ito, 2 plato. Ito. Tatlo po. Ay, 3. Oh. Ganda yan. Pang ano yan? Pangakyatan yan. Ito sinasabi ko. Akyat sa Baguio. Oo. Kasi pwede milagay sa pinakamaliit. Tapos sa pinakamalaki nito, akyat ka na sa Baguio. Wala kang shoutout, Ivan. Ikaw ba si Ivan? Opo. Ano, wala kang shoutout. Shoutout sa mga barkada ko doon sa Lipit. Ayun. Shoutout po sa Ika. tumulong sa akin. Ayun. Sino ba tumulong sa'yo? 23. Ayun. Sino sabi ko sa'yo? Dati yung... Salamat po, Club 23. Sige. Okay. Ingat kayo ah. Po. Bike safe. Subscribe kayo. Subscribe kayo. Po, kay Club 23, Autoholic. Okay. Sige. Yan po. Ingat ah. Wala ka bang tricks? No hand, no hand. No hand. Oo. Oh, yun no. No hand, yung diretso dun sa ano. Ginagawa mo. Oo. May magbabanana boat. Ito yung magbabanana boat to. Si Rimbo.
ito ang perks ng pickup. Nakasalansan na yung e-bike natin tsaka kung ano-anong mga gamit dyan. Okay, pwede na. Iba dito. Okay, yung ibang gamit naman sinalansan natin dito. Ito yung kabuuan ng pickup natin. Ayos. Good morning mga paps. So recently yung Hilux natin pinalitan natin ng 20s na ang series ng gulong is 265/50. Pero yun nga, ito itsura niya. Tingnan natin. Gwapo kaso manipis tignan yung gulong eh. Naisip ko ilagay ko na lang sa Fortuner. Kasi parang pang SUV siya unless lagyan ko ng 265/70 o 270/55 na goma sana. Pero since makapal pa, sayang naman. Alisin ko na muna tapos palitan ko ng gulong na ito. So bumili tayo ng 265/70 R70 na goma. Ilalagay natin sa dati niyang mags na stock. So kasi itong isa na to 265/70 rin yan na mud tires. Tapos ito 265/65 na mud tires din. So hindi sila match, hindi sila pareho ng sukat, pangit tingnan. So ngayon naisip ko, bumili muna ako nitong brand na to. Hindi po tayo sponsored 265/70. So titignan natin yung sukat mamaya, yung height niya, yung tayo niya, yung tindig niya pagka nilagay na natin sa mags mamaya. Pag okay, bibili pa ako ng dalawa uli para match na siya. Pare-pareho na ng goma. Okay, so ikarga muna natin. Yung specs ng goma, importante na tinitignan natin yung maximum load capacity natin. Ito, 1,215 kg ang isa or 2,678 pounds ang isa. So ibig sabihin isang tonelada pwede na itong ikarga sa isang gulong. Tapos yung maximum pressure is 44 PSI. Yan, importante yan na malaman natin kasi baka mamaya nasosobrahan na tayo, sumabog yung gulong natin. But anyway, siguro pag sinalpak ko to sa Hilux, siguro gagawin ko lang na wala namang minimum nakalagay pero lagyan ko ng 28 PSI siguro. Or ayan, para hindi masyadong matigas o matagtag. Alam naman natin ng mga Hilux matagtag unless magpalit tayo ng suspension. Although nakapalit na tayo ng suspension ng front suspension doon na Ironman. Yung likod hindi pa kaya matagtag kasi pangkargahan eh. So ganun muna. Isang brand na to, Pops. Ayan, kilala naman to eh. Kilala nyo na yan. So ito yung maximum load niya. Ayan. 3,000 maximum load, single load 1,450 kg. Tapos yung niya, yung maximum PSI niya nasa 80 PSI. Grabe, umulan na. Saglit, Paps. Karga muna tayo. So yung tinitignan natin kanina, ito yung brand, hindi po tayo sponsor. 265/70, 1,450 kg yung kanyang maximum load na pwede mo ilagay. Tsaka ulitin ko nga, 80 PSI ba? 1,450 maximum load, dual 1,320 maximum, 80 PSI na talaga. Yung isa, yung kaninang tinignan natin, tong brand na to, ang PSI niya is 44 PSI tsaka 1,215 lang na na maximum load. Anyway, hindi mo naman maikakarga lahat yan eh. Bigla kasing umulan, Paps, kaya hiningal tayo. Inakas ko yung sinampay natin. Okay, karga muna natin. Okay, so nandito na tayo sa tire center ni Mar. Papaklas na uli natin. Parang kailan lang pinalitan yan. Ito yung gulong natin. Ito pa maximum. Ito 1,090 kg. Tapos 50 PSI. Pwede pala. by 9 bronze color TE37. Race Engineering. Yun. Bali, pangarap natin yan, 28 na lang.
happy, kabit na siya. Pak sa Fortuner ni Quelmer. Ang hirap kaya hanapin yan. Oops, tinanggal natin yung ating water reserve. Kasi puro ano eh. Puro kalawang. Ayan oh, grabe. Lagyan natin. Yung itsura ng loob nyo, hindi ko na kasi makita kung nasa na yung level ng tubig, kaya binaklas ko na lang para linisin. Ayan, since plastic naman to, gamitan natin ito, muriatic acid, para matanggal talaga yung kalawang niya. So ito yung itsura niyan ngayon. So mamaya tingnan natin kung lilinaw. Okay, so binarahan ko muna ng plastic sa ilalim para may shake natin sa loob. Ko lang ng halos isang takip na muriatic acid nilagay ko sa loob. Shake natin. Tapos paulit-ulit lang hanggang luminis. So ito na paps, kahit pa paano may kita mo na yung level ng tubig. Ayan na, maliwanag na. Kanina hindi makita eh. Although may konti pa rin mga kalawang dun sa loob, pero okay na yan, at least makikita na yung sukat ng tubig. Okay, so kabit na natin. Yung ginawa ko, tinanggal ko paps tong air cleaner para ma-access ko dito. Ayan, tapos naabot naman pala, nakikita yung sa drain plug dito. Drain plug, so i-drain ko na rin yung tubig. Galin na natin ito. Yan drain ko na muna. Drain natin yung tubig. Ayan natin, tumulo yung kalawang. Hindi naman pala masyadong kalawang. Palitan na lang natin ng distilled water. Drain natin ang todo. So balik na natin. Ayan, wala nang tumutulo. Balik na natin yung drain plug. Ayun na siya. Balik na rin natin itong water reserve. Dito yan eh. Ayan pala, ganyan. Okay, may dalawang tornilyo siya, isa, dalawa. So balik muna natin tong hose nya sa ilalim. Okay, so naikabit na natin. Tornilyo naman. Dali. Okay na. In place na lahat. So, in place na lahat. Check natin. Okay na. Okay na rin hose dito. Okay na rin yung drain plug doon. Lagyan na natin ng salinan na natin ng coolant. Okay, so gamit natin ito. Hindi pa tayo sponsored. So isalin natin. Iisang galon lang meron tayo. So ito na muna. Haluan na lang natin ng mineral water. Medyo nabibilaukan paps. So for the meantime, mukha namang wala naman tulo. So kabit ko na muna itong mga gamit na mga binaklas ko habang sinisip-sip niya yung tubig. Baka masobrahan eh. Okay. So nahigop na, buhusan pa uli natin. Ito uli yung level ng tubig. Unti-unti lang bumaba. At least nakita na natin yung level niya. Wala naman tulo. Wala rin dito. Okay, so far so good. So hindi naman na nagbabawas. Dito na siya sa full. Pag pinandar ko yan, siguro nagbabawas. So mamaya natin dagdagan. Okay, so balik na natin. Tinalin natin itong air cleaner. Yun, okay. Okay, pwede na yan. Pit natin. Salpak muna natin. One man army tayo. Yun, since ikakabit natin itong air cleaner, nakikita nyo itong butas na to paps. Yan. Yan. Ito yung butas niyan. Diretso. Papunta rito sa ating snorkel. So bali yung snorkel natin, yung iba nagtatanong, siyempre pag malakas ang ulan, makakahigop ng tubig, di ba?
Tapos syempre pupunta rito. So iniisip nila, nahihigop na rin ng filter. Nahihigop na rin ito. Papunta doon sa turbo niya. So actually hindi. So actually yung concept ng snorkel, makikita ninyo ito. Pag pumasok yung tubig dyan, makikita nyo meron to. So mangyari, dyan pumupunta ibang tubig, tumatagas na rito. Kung may lulusot man, diretso dyan. Diretso papasok doon. Papasok dito, no? Dyan. So, suksok na natin to. Ayan. Halimbawa nakasuksok na yan. Dali, suksok muna natin. Ayun, so nakasuksok na, no? So papasok dyan yung hangin. Kung sakali mang umuulan, yung pinag-usapan natin kanina, papasok yung tubig dyan. Ito yung air filter niya. Papasok yung tubig, hindi niya diretsong may higop yan. Kasi pupunta dyan, di diretso rito. So tatapon din dyan sa butas na yan. Ito yung purpose ng butas na yan. So ibig sabihin, wala rin siyang may higop na tubig. Yan. Kung alikabok naman, kasi siyempre di ba nandito yung stock na air filter natin, nandito yung hangin, nandyan, somewhere dito. Kapag maalikabok, nahihigop niya yung hangin dito na may kasamang alikabok, na yun, tendency, mas marami siya nahihigop na alikabok. Unlike kung nandito, kasi pag taas ng alikabok, hindi na siya masyadong marami or hindi na masyadong makapal yung, kaya less na lang yung nahihigop niya alikabok dito at saka more hangin pa siyang nahihigop papunta rito. So sa ang concept naman ng makina natin, more hangin, mas maganda, mas malamig, mas maganda. Okay, so yun po, sana may nakapulutan kayong idea dito sa kung paano bang nagwo-work ang snorkel. So snorkel, pupunta rito kahit umuulan, tatagas yung ibang tubig dito, pupunta rito naman iba, papasok, tapos papasok dyan, lalabas dyan, lalabas dito. Okay, nakabit na natin lahat. Ito naman map sensor, importante yan para hindi mag-check engine. Okay, so yun na siya, papi. So ngayon, nagbawas na ng tubig doon, so bubuksan muna, ay papaanda rin uli natin, tapos saka natin bubuhusan kapag nakulang ng tubig ulit. Okay, so ganyan lang kasimple. Start natin para umikot yung tubig. So yun yung yung radiator. Teka, madilim. So yun yung radiator, nakikita yung takip na radiator. And paps, no? Papaanda rin natin, cold start. Titignan natin kung may bubulwak. Mahirap na, baka 'di ba? Minsan, yun nga, syempre binebenta rin natin sa sakyan natin. Kapag may bulwak, yari tayo doon. Kailangan ipaayos bago ibenta. Ayun. So kung kasi pagka may bulwak yan, kahit cold start yung mga paps, ibig sabihin yan, may tama cylinder head yan or papatama na paps. So hoping walang bulwak. Okay, 1, 2, 3, crank. Ayun, walang bumulwak mga paps. Ibig sabihin, goods yung makina natin. Patignan natin na sa labas yung circulation niya. Ayun yung circulation paps. Tignan natin ha. Ibig sabihin, maganda circulation. Okay, so hintayin natin magbawas, dagdagan na lang uli natin. So yun na, wala pa rin bulwak hanggang ngayon. Wala rin check engine. So namatay yung check engine except yan sa sa airbag na yan na parang si Harry Houdini. Now you see it, now you don't. Sakit na mga Hilux Fortuner, yung clock spring ang may problema. So baka linis or palitin na talaga. Okay, ayun, so labas tayo, tingnan natin yung circulation. Paps, kung may mga tulo sa kanyang tawag dito, frame flat, wala naman sa tulo. Okay, so far so good. Tingnan natin yung circulation. Ayos. Nagdagdag na ako ng tubig paps. Okay na yung level ng tubig natin. Ito na nga pala yung mugs na kinabit natin. Binalik natin yung stock. Hindi masyadong lumabas. Actually hindi lumabas. Tapos yung gulong natin is 265/70, kaya mataas. So bibili na lang ako spacer para lumabas siya ng konti. At least mga ilang siguro 1 inch para lumabas siya. Pero so far okay na, ito na siya. Okay, so naayos na natin ulit yung radiator reserva, nalinis na natin, nag-refill na tayo ng coolant. So yung next na gagawin natin, ano pa ba? So naisip ko, plano ko ibenta tong canopy niya kasi may naisip na naman akong bago. So sa mga may gusto, ayun, nakita nyo naman, nalinis na natin to, glass to. Yan, glass. Tapos
nilagyan natin ng third brake light, tapos may dome light, gumagana yan. Nalinis na rin natin lahat. Meron din siyang, ayan, tawag ito, may cover pa sa ceiling. So yan, 12.5 na lang. Maayos pa. All goods pa. Okay. Papi, tinanggal ko tong, ito yung tinanggal kong garnish dun sa ano natin, Hilux, kasi masyado na siyang maraming chrome. Ngayon, naisip ko, since blinak ko, kasi hindi na siya bagay. Ngayon, naisip ko, since nag-black ako ng stepboard, black ng bumper, black mugs, naisip ko naman kaya i-black to, para tingnan natin kung babagay. Okay, so black na lang natin, para sigurado. Lihain muna natin, Pops. Kerosene. Okay, Pops, so pinorma ko muna tong tatlo. Mamaya na isa para makita natin yung pagkakaiba kung ano mas okay. Kasi ibabalik ko yung isa, idikit muna natin ulit. Tapos pag napinturahan to, dikit din natin. Tingnan natin kung anong mas maganda para magkaroon ka ng ideya po kung anong mas okay. Okay, so bago na tayo. Okay, so natuyo na siya, mga 2 minutes 3 minutes, ganun. Pwede na yan. Second coating tayo hanggang third coating. Ganito kasi yan dati, Papi. Chrome siya, palagay dyan. So parang hindi na bagay para dito kasi nung pinablock ko yung tawag dito, stepboard, tsaka yung rear bumper. Tapos black din yung bumper, so parang wala na siyang forma, o hindi na siya bagay. Kaya ako naman naisip ibalik. Tinanggal ko kasi yun nga, hindi bagay. Kaya ako naman naisip ibalik kasi ito, nirabing ko na, may tama pa rin. So para at least may tago yan, so gagawin ko siyang black. Actually pininturahan na natin. Okay, so try natin ulit. So yun na, Pops, testingin natin. Okay, so parang mas bumagay ngayon. Black on black, black. So nilagyan natin, adhesive to, lagyan na rin natin to. Subukan natin dikit yung isa. So meron ng 3M, Pops, try natin kabit. So ayan, ikabit na natin. So hoping na hindi siya mabilis magasgas. Actually may gasgas na kagad eh. Ito na, Pops, sobrang busy. Ito na lang yung kakabit natin. Huwag na yung nasa gitna, mahirap kabit eh. Alcohol muna natin. Ganyan kasi siya, pag wala yung garnish, kita to, gasgas. So try natin salpak. Ayan, para matakpan yung ano na yan, gasgas. Kasi dito rin galing to, kaya lang inalis ko kasi masyado na siyang maraming chrome. Gusto ko simple lang sana, but hindi maiwasan, kailangan takpan to kasi ipapaint ko. Pinintura na lang natin to. Okay, yan, so kinabit natin yung isa natin, mukha namang okay. Okay, yun na, Pops, kinabit na natin. Tingnan natin sa kabila. Okay naman, pero parang mas magandang wala na lang ha. Sige, bali na, ikabit na natin. Saka na lang pagpapipintura ko na to. Saka na lang tanggalin. Okay. Kasi nagpalit po ng stainless exhaust. Okay, so ito na po yung ating Hilux. So far, ito muna ang gagawin natin. Abangan nyo po yung susunod na mga upgrade po natin sa ating Toyota Hilux. Yun eh, kung hindi pa po kami magkasundo ng buyer na natin ngayon, basta ngayon ay tinitignan niya po. So hoping, kung mabenta, well and good, thank you Lord. Pero kung hindi pa po, ayusin natin, si-setup pa natin yung pwedeng pang light rail and pang daily and pang camping na rin, mga paps. Yun. So kung nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw na to sa ating Toyota Hilux, sa ating gawin po, like, comment, share, and subscribe, and Papi Power. May tumitingin na buyer din, sir.